tatanong lang po kay Mayor Alice Guo. Sir, sabi po ng camp niya parang 50-50 daw yung possibility na umattend si Mayor Alice. May we know lang, sir, kung dededmahin niya, sir, yung subpoena na inisyo ni Senator Risa. Ano pa mangyari? Kapag ka nag-issue ng subpoena, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-issue ng subpoena, ang husgado man, ang Senado, ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Muli umanong liliban ang suspended Bamban Mayor na si Alice Guo sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado ngayong July 10, 2024, ayon sa kanyang abogado na si Stephen David. Ito ay dahil daw umano sa trauma mula sa mga nagdaang pagdinig sa Senado. Bukod dito, ay sinabi rin niya na nakakatanggap na umano siya ng mga banta sa kanyang buhay. Dahil dito, lalagdaan umano ni Senate President Francis Cheese Escudero ang arrest warrant para kay suspendidong Bamban Mayor Alice Guo kung hindi siya tutugon sa subpoena ng Senado. Ayon sa abogado ng alkalde, traumatized si Guo sa trato ng Senado sa kanya kamakailan, kaya hindi siya dadalo sa pagdinig nito sa ika-10 ng Hulyo. Samantala, hanggat hindi nahahatulang guilty sa mga kinakaharap na kaso, ay pwede pa rin daw maghain ng Certificate of Candidacy si Mayor Alice Guo para sa halalan 2025, ayon sa COMELEC. Nasa ating muli linya ang abogado po ni suspended Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and DJ Tatcha. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpoena po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpoena? Well, actually, natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po napag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpoena sa hearing na naka-schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot kasi actually kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nagkausap. Opo, you were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course, hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi, wala pa kami physical na meeting So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan namin. Okay, sige po. So, sir, ano po ang sorry po alam po naman natin na ito po ay usapang kliyente at abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpoena ho ito sabi nga subpoena na ito pag hindi sumipot baka po ang sumunod nga alam po ninyo ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpoena. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, warrant to, DOJ, traffic, etc., trafficking, yung stress yung level ng stress niya parang iba Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga
counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil sa masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na ipatawag ng Senate. Pero, ayun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, editin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena. Opo. Meron pa ho naman panahon kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate niya yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where. Minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat. Pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin complyan niya. Otherwise, may consequence yan sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no, ang mga kinahinatnan ng kasong yun. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nag-grant yung kanila mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan na Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yun nga, yung kanyang pagiging Chinese citizen daw, kung ano-ano. Pero, personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung sakali ng mga pogo na yan na iniimbestiga nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try, dahil nga meron na nga breach. Marami ng breach ng kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of Congress. So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila. Hindi pa nagmamaterialize Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa POGO operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina pero
dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya, hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito, may karapatan nga ang bayan at ang... alam mo, Sir Ted, yun kasi issue na yan. Matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSJ, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yun ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung sinasabi lang husgado na isasampa daw ng OSD pero hindi ang Senate Kasi ang sa Senate kasi kung ako yung senator naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga yun naman ang conclusion nila na hindi sa Pilipino. Hindi ngayon pa lang gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay, sige po. Yan naman ang purpose ng Senate Senate investigation in aid of legislation. Hindi para makakuha ka ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Sir, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabing mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niya ng court na ay talagang itong mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan dun other than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate, hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin yon. So sir, sa ngayon po na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito, paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag-muni-muni, sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi, kasi ako naman naniniwala, kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan, talaga namang stress level mataas Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo pagdating sa Senate pinapahiya ka, sinisigawan ka doon samantalang halal ka ng bayan. Actually gusto siya ng mga tao sa Bamban pero yung trauma na yan hindi ko masasabi kung ako yun, hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako pero kung for human compassion maintindihan ng Senate yan ewan ko kung mag-i-issue pa sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung ganun yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi ka sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa ngayon po sir, sa pagkakaalam po ninyo, sino ang kanyang mga kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Marami siyang kaibigan marami siyang kaibigan. May mga nakikita akong mga kaibigan niya pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang So hindi ko naman talaga alam yung April of 2024 because of this POGO issues. So personally, hindi ko ini-inquire yung mga ganyang kung sino yung makasama yung associations. Kumbaga, di ba,
when you're down and lonely, di ba? And you need a helping hand, di ba? Call, you know what I'm saying? Di ba, sir? Di ba? Alam ko, kinakanta mo yan. Opo. Alam niyo ho, kapag panahon talaga, actually, di ba, sometimes sa ganitong mga sitwasyon, you remember not the words of your enemies, but the silence of your friends, di ba? Ganun yan eh. Alam mo, ang sabi niya sa akin at a young age, ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, wala ka talagang kaibigan. Pero pagka nasa taas ka, ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siya mga kaibigan, pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, lalo na yung mga nasa politics. Hindi niya maintindihan kasi alam niya, akala niya mga kaibigan niya talaga yan. Pero sila may unang nag-ano sa kanya. Kumbaga deny, para na crucifixion. Well, pero at the end of the day din po, di ba, nasa sa iyong konsensya yan, ang katotohanan sa isyong ito. So, attorney, may pahabol lang po si Chacha dito. Mukhang interesadong itanong yung third Alice Guo. Ang dami naman nito. Ano pong reaksyon ninyo, Attorney Stephen, dito nga po sa inilabas ng NBI na yung pangatlong Alice Guo hindi tumutugma dun sa fingerprint ng dalawang Alice Guo. Pero hindi naman daw po ito makaapekto dun sa mga i-final na kaso na nauna dito kay Mayor Alice Guo. Kasi yung mga ganyan, mga similar names, hindi naman iba yan eh. Ang dami naman talaga magkakaparehong. Kaya nga minsan, di ba, nakuhold sa airport yung mga tao, may kapangalan na may kaso. Actually, hindi man makakapag-comment yan. Wala pa akong dokumento. Pero yung mga ganyang pangyayari, hindi strange yan. May mga... Ako, may kapangalan tayo. Ganun talaga yun. May mga kapangalan tayo. May mga ganyang pangyayari. Okay. Sige po. So, attorney, kami po ay makikibalita sa inyo bago mag-July 10 kasi kami po ay nakaantabay nga dito, dito po sa hearing na ito at masakit man pong sabihin pero alam niyo ho yun, na kapag hindi sumipot si Mayor, yung sabi niyong proseso na mangyayari at inaasahan at ayaw po din natin... Actually, baka kasi meron din namang times na ina-excuse yung mga kung may humanitarian reasons, kung may sakit. Pero madalas na-issuean sila ng arrest order. Madalas. Opo. Sige po. Attorney Stephen David, salamat muli po sa inyong panahon. Maraming salamat sa TED and DJ Tatcha. Makapanayam natin via Zoom, Senator Win Gatchalian. Hi sir, magandang hapon. Magandang hapon, Sally. Good afternoon sa ating mga televiewers. Sir, unahin ko po muna itong sinabi ng Pangulo na medyo nahihirapan siya maghanap ng ipapalit kay BP Sara sa DepEd. At sa harap nito, may mga ilang senador na nai-endorso po para maging susunod na DepEd Secretary at kasama po ang pangalan ninyo. Kayo ba ay bukas sakaling i-alok sa inyo ng Pangulo ang posisyon bilang DepEd Secretary? Well, mahirap talagang makapili, Sally, dahil alam naman natin na malalim ang problema natin sa edukasyon. Kung gagamitin lang natin pagsukat ang PISA results, lagi tayo nasa dulo or second to the last. Kaya matinding hamon talaga ang harapin ng susunod na DepEd Secretary. Kaya kailangan natin ng isang secretary na alam na yung problema, may solution na rin, at mabilis kumilos, no? Dahil ang DepEd napakalaking ahensya to eh. 1 million ang kanyang kawani, almost 23 million ang mga public school students natin. Kaya napakalaking ahensya to at kailangan mo na isang tao na kaya magpagalaw ng bagay na mabilis kasi 4 years na lang. Tapos na ang administrasyon. Kaya kailangan isang tao na talagang marunong kumilos. In my case, meron pa kasi akong 4 na taon, Sally, sa Senado at ang mandato natin ay ibinigay ng tao. Yes. Halos 16 million votes ang nakuha natin para tayo ay iluklok pagka-senador. Kaya gusto ko tapusin yung mandato na yon na ibinigay ng taong bayan. So, sa Pero meron akong nabanggit na kung ako ang tatanungin, meron akong taong naiisip na bagay para sa DepEd Secretary dahil nakatrabaho na natin. At yun ay si? Senator Angara. At least matatapos ang term niya next year, di po ba? Oo. Wala nang 1 taon, tapos na yung term niya. Kaya
magandang transition to para sa kanya. At kilala natin lahat, no, kung sino si Senator Angara. Unang-una, tatlong bagay, no? Unang-una, member siya ng Education Commission. EdCom. At hindi lang ordinaryong member, kundi aktibong member ng Education Commission. At alam niyo na yung problema, may solusyon na sa lahat. At pangalawa, naging ano rin siya, chairman ng Finance Committee at Ways and Means Committee. Kaya alam niyo yung problema sa pananalapi. Ang isa sa problema ng DepEd, paano gastusin yung pera nila sa sobrang laki, no? 800 billion. Kaya kailangan mo na isang tao na may finance background. At pangatlo, ang education background ni Senator Angara ay hindi natin pwedeng baliwalain. No? Natapos siya sa UP Law School, nag-master siya sa London School of Economics, tapos nag-masters pa siya ulit sa Harvard University. Kaya yung kanyang education background ay talagang masasabi natin class A1. No? At nakikita kong dahil sa kanyang karanasan at kanyang passion sa education, bagay na bagay siya dyan sa position bilang Education Secretary. So marami na kayo nag-i-endorso, kahit si Senate President Escudero, Senator JB Ejercito. So you're hoping na makonsider siya ng Pangulo, sir? Sana matignan yung kanyang katangian at kanyang kagalingan at of course karanasan. Importante kasi para sa akin yung pag-upo ng tao dyan, alam na yung gagawin. Wala nang pag-aaralan. Dapat upo ka na kaagad. At nakita ko na dahil matagal na si Senator Angara sa Senado at napag-aralan niya na rin ng Department of Education, nakikita ko na alam niya na at kabisado niya na kung ano yung gagawin. At nabanggit niyo rin recently na parang hindi naman maganda kung sakaling kayo ang i-appoint, meron ka ng kapatid na miyembro na ng gabinete ng Marcos administration. Isa pa yun, no? Dahil andun na si Secretary Rex at hindi rin magiging maganda na dalawa magkapatid ay nasa kabinete. Sir, itong mainit na issue tungkol pa rin sa Pogo, kayo yung una nagsabi na sa tingin ninyo si Mayor Alice Guo at si Gu Huaping ay iisa dahil nga sa nakuha niya dokumento mula sa Bureau of Investment. At yun nga, true enough, nag-match yung kanilang fingerprint, ibig sabihin, iisa silang tao. Pero itong si Attorney Stephen David, na lawyer ni Mayor Alice, ang sabi, kanila pang ipasusuri yung validity nung nag-match na fingerprints. Alamin daw yung source. So may basehan pa ba para kanilang pagdudahan considering NBI na po yung naggawa ng matching ng fingerprints? Para sa akin, wala nang kaduda-duda na si Guo Huaping ay si Alice Guo. At nasabi nga ni Director Santiago sa kanyang interview, napakaganda yung kanyang interview nung ini-explain niya yung fingerprint matching. Sabi niya, infallible to, ibig sabihin hindi nagkakamali. At ang fingerprint matching ay gold standard to sa buong mundo. Ginagamit ng United States, ginagamit ng mga maunlad na bansa, ginagamit rin natin sa kung gusto natin malaman yung pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya ginagamit to sa korte. Kung mayroong mga krimen at gustong panunayan na itong tao ay may ginawa o walang ginawa, fingerprint rin ang pinapakita. Kaya wala nang kaduda-duda, 101% na si Guo Huaping ay si Alice Guo. At ang advice pa nitong si attorney, tumakbo pa rin daw sa nalalapit na eleksyon itong si Mayor Alice Guo para daw yung mga residente sa Banban na lang daw ang humusga sa kanya sa pamagitan kung iboboto ba siya or hindi. Do you think? Tingin ko mahihirapan na siya dahil masyado ng obvious at lumabas na itong matibay na ebidensya sa pagkakakilanlan ni Alice Guo at ni Guo Huaping. At masyado namang garapalan kung magpa-file pa siya ng Certificate of Candidacy. Tsaka by that time, ang Solicitor General ay maghahain na rin. Tingin ko, mayroon ng desisyon at narinig ko rin sa balita na ang Solicitor General maghahain na rin ng kaso in the next few weeks. Pati ang COMELEC, motu proprio ay maglulunsad na sila ng investigation at magkakaroon na rin ng pag-imbestiga dito sa issue ni Alice Guo. Kaya dalawang ehensya na ang mag-iimbestiga, kaya tingin ko kahit gusto man nila
imposible nang papayagan sila mag-file ng certificate of candidacy. Sir, ang sinabi ni dating Senator Leila de Lima, ang dapat daw yung immediate legal remedy laban kay Mayor Guo ay yung warrantless arrest by the Bureau of Immigration dahil dun sa kanyang serious violation ng her visa conditions and detention at the Immigration Deportation Facility pending her trial for the multiple criminal offenses na nakumit niya. So dapat ba immediately ma-aresto na itong si Mayor Guo? Actually, ibang maganda at ibang anggulo naman ang ginagamit ni Secretary de Lima dito sa isyung ito. Tinatrato niya itong issue ni Guo Huaping as an immigration problem. Para, kumbaga, kung ikaw ay illegal immigrant, pwede ka nang arestuhin ka agad ng Bureau of Immigration. No, meron silang police powers. At dahil nga, ang teorya dito, hindi na siya Pilipino, wala siyang visa. Dahil kung hindi ka Pilipino, kailangan mo ng visa dito, pwede ka nang aresto rin. So, ito ay ibang anggulo naman at pwedeng pag-aralan yan ng Bureau of Immigration para aktuhan ka agad kung posible yung gawin. Yan ay isang usaping legal na dapat pag-aralan ng Bureau of Immigration. Pero sir, dapat ba maging mabilis yung pagkilos? Nandun ba yung posibilidad na makalabas siya or makapagtago itong si Mayor Alice Guo kung talagang mukhang ano na siya, kumbaga booking na itong kanyang mga ginawang mga pangloloko? Pwede siyang magtago, pero mahihirapan siya makalabas dahil may lookout bulletin na para against her. At ang Bureau of Immigration during the hearing sabi meron na naka-alerto na yung mga personalidad na konektado dito sa Pogo Hub, lalo na si Guo Huaping dahil nga sa nangyari sa kanyang fake birth certificate. Kaya mahirapan na siya dumaan sa mga formal channels natin, sa mga airport, seaport, mahirap na siyang dumaan doon. Pero syempre, pwede rin siya magtago dahil nakikita naman natin yan na ginagawa ng ibang mga inaaresto. So inaasahan niyo po, sir, naharap siya sa susunod na pagdinig ng Senate? Dapat lang. Dapat lang humarap siya at hindi siya makakaalis sa kamay ng batas. At madedelay mo pero mahahabol ka rin ng batas. No? At dapat humarap siya at ibigay niya na yung mga pangalan at magbigay siya ng totoong testimonya kung sino yung mga taong nasa likod nitong mga Pogo Hub at mga karumal-dumal na krimen. Alam ko mahirap paniwalaan, Selly, no? Sa taong mahirap paniwalaan yung pananalita na galing sa isang tao na buong buhay nagsisinungaling siya, no? Pero tingin ko pakinggan rin natin kung meron siyang maibibigay na totoong impormasyon tungkol sa operators ng mga Pogo Hub. Kagaya nung na-raid dito sa Clark, no, sa Fontana, rinade yung mga bahay at villa nung mga mastermind ng Pogo Hub na nag-ooperate sa Porac, nag-ooperate rin sa Bamban. Mas maganda kung magbibigay siya ng pangalan pa at kung lugar kung nasaan itong mga taong to. Sir, dahil dito lumilitaw na involved itong sina Alice Guo sa money laundering, kaya nga marami silang pera. So ito ba isa sa mga dahilan bakit lumilitaw na ang Pilipinas hanggang ngayon ay nasa global money laundering gray list? Actually, bago pa pumutok to, Selly, gray list na tayo eh. At isang dahilan doon ay yung Pogo. Makikita natin doon sa nag-report ang AMLAC nung sa isang hearing natin na isa sa dahilan kung bakit lagi tayong nasa gray list ay dahil sa Pogo. Dahil yung Pogo, hindi klaro kung saan nanggagaling yung pera, hindi klaro kung saan nanggagaling yung puhunan ng mga operators. Ay importante naman para makaalis tayo dyan sa money laundering may transparency kung saan nanggagaling yung pera o yung puhunan na ginagamit sa pagnenegosyo. Pero sa Pogo hindi alam kagaya nga nito sa Bamban hanggang ngayon hindi natin alam saan nanggaling yung pera. Alam natin may money laundering, sigurado na yan. Hindi lang natin alam kung saan nanggaling yung pera. So sir, yung mga properties, kung ano mang mga assets meron itong si Mayor Guo dito sa Pilipinas, ngayong lumitaw na hindi naman pala siya Pilipino, ano mangyayari doon?
Ang OSG magfa-file yan ng forfeiture dahil nga illegal yung kanyang pagbili dito sa mga ari-arian, lalo na sa lupa. Nakita ko kasi sa Sal-en niya, bumili pa siya ng lupa sa Alabang eh. So, ang mahal doon. Itong lupang to ay, una-una yung lupang yun, hindi natin alam saan nanggaling pera. Yung pangalawa, hindi siya pwedeng bumili dahil hindi siya Pilipino. At alam natin, sa bansa natin, Pilipino lang ang pwedeng bumili ng lupa. So, ang OSG, magfa-file ng forfeiture para ma-forfeit itong lupang ibinili niya. Sir, may bagong balita ngayon. Itong PAGCOR, ang sabi nila, may isang dating high-ranking government official ang nagtangka daw na i-facilitate yung pagkakaloob ng gaming license sa ilang mga illegal pogos na recently ay ni-raid at natagpuan nga, napatunayan na sangkot sa mga illegal activities. So, ang nagsabi ho nito is si PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco. Sabi niya, iniimbestigahan na daw yung suspicious activities ng dating mga former POGO licensees at dapat daw itingnan din yung role ng isang dating officials na mukhang conduit sa pagkakaloob ng licenses sa mga POGO applicants na dubious yung background. So may idea ka, ano masasabi niyo dito, sir? At may idea ka kung sino yung high official na yun? Ex-cabinet member daw, sir. Wala akong idea, Sally. Kanina ko lang rin nabasa yan, pinadala sa akin ng aking media staff. Sana nabigay nila nung huling hearing, no? Dahil 3 hearing ang isinagawa ng committee. But wala naman silang nababanggit. Ngayon lang namin narinig yan. At sana mabigyan yung committee ng kanilang official investigation report para mapatawag. Importante panagutin tong mga taong to dahil kung totoo man yung kanilang allegation at may evidence, papatawag natin sa committee para managot sila. Ang sabi ho dito ni PAGCOR Chairman, kanilang i-reveal sa tamang forum yung identity ng dating cabinet member. So, Senate is one of the proper forums, sir? Hindi klaro kung Korte yan or Senate. Nasa kanilang discretion yan. Pero kung dahil ongoing in aming investigation dito sa Committee on Women at nagbigay siya ng ganyang pahayag, hihingin namin yung information na yon, no? In line kasi ito with in aid of legislation. Pero sir, kung former cabinet, ibig sabihin dating gabinete sa nakalipas na Duterte administration. Parang ganyan ang aking basa diyan sa kanyang press release ni PAGCOR Chairman, no? So parang ganyan yung aking basa. I'm not sure lang kung sino yon or gaano kataas yung kanyang ranking. Kanina lang lumabas yan kaya hindi ko sigurado kung sino itong taong tinutukoy niya. Pero sir, baka paano to? Dapat din man tingnan kung may taga-PAGCOR na nakipagkuntsabahan din dito sa dating cabinet para nga makapagbigay ng lisensya doon sa mga dubious na ang background ng mga POGO. Dapat din ba malaman? Baka may Akin kasi, Sally, sa aking pag-imbestiga dito at pag-aanalisa, whether former PAGCOR officials or incumbent PAGCOR officials, yung proseso nila napakalaking problema. Bigyan kita ng halimbawa. At yung mga taga Pampanga actually agree dito dahil kausap ko yung ibang mga local officials ng Pampanga. Yung simpleng probity check hindi nila nagagawa. At inamin nila sa committee na hindi nila nagagawa. May third party rin sila pero hindi nagagawa. Unang tanong, bakit pa nag-third party? Correct. Hindi natin alam kung itong third party ay pwedeng pagkatiwalaan o baka nabili na rin ng POGO. Yung pangalawa, hindi naman mahirap mag-probity check kung masipag ka eh. Pupuntahan mo sa bahay, kukunin mo yung mga background check. Magkakaroon ka na kaagad ng ideya kung ano itong mga taong ito eh. Pero sa mga nakita namin dokumento at ikukumpara namin sa guidelines sa PAGCOR, talagang palpak yung pagsasagawa ng probity check or pag-iimbestiga ng PAGCOR dito sa mga incorporators. Sa incorporators pa lang, bagsak na eh. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Opo. Doon sa
doon sa Hongsheng na Pogo Hub, 3 o 4 sa 5 mga incorporators sila, mga street vendors. Yes, so yung humarap sa hearing, mga... Yung humarap sa amin. At na-confirm rin namin, kasi pumunta yung si Merly, yung babae sa amin, kinlaim niya, street vendor siya, pinuntahan rin ng aming team para tignan yung mga bahay. Talagang street vendor sila. No? Barong-barong yung mga bahay. Kaya makikita natin, kung gagawin lang nilang yung honest to goodness investigation at probity check, makikita mo na talaga napalpak kaagad yung incorporation papers at hindi na dapat bigyan kaagad ng lisensya. So sa akin meron ding accountability yung PAGCOR. kasalukuyang mga PAGCOR employees, lalong-lalo na yung nag-a-approve nitong mga lisensya o yung gumagawa ng investigation. Dahil according to their guidelines, dumadaan to sa kanila eh. Kung may karagdagan impormasyon tungkol sa mga naunang opisyal, then pwede rin natin tignan yan. No? Pero para sa akin, pangkabuuan, may problema talaga yung proseso ng PAGCOR. Sir, tinatanong ni Mark Kayabyab ng Philippine Star, meron ka ba idea daw kung sino yung dating cabinet member na yon? Wala akong idea for now, no? Pero may mga pangalan na lumalabas doon sa Porac Pogo Hub, 'di ba? Narinig niyo naman yung mga pangalan na lumabas doon. Wala lang akong ebidensya kung ano yung wala pang ebidensya kung ano yung connection nila, pero may mga pangalan na lumalabas doon. So, dapat bang pinangalanan na agad ni PAGCOR chairman yung dating cabinet member, o tama lang na hindi muna niya sinabi at sabi nga niya sa tamang forum niya i-reveal? Ang pagkakaintindi ko, nag-iimbestiga pa lang sila. So parang teaser ni chairman ng PAGCOR to, parang kinikiliti lang tayo, no, kung itong pangalan na ito. Pero pagkaintindi ko, ongoing pa yung kanilang investigation. So tama naman na dapat tapusin yung kanilang investigation bago ilabas yung totoong pangalan para hindi rin makasira. May nagsasabi, may mga mini-message na sa akin mga pangalan, kaya lang hindi ko mabanggit dahil hindi ko alam kung sila ba. Pero sir, to be honest, meron din ako mga pangalan pero hindi ko rin mabanggit kasi wala pa akong dokumento eh. So nasasabi lang sa akin at antayin na lang natin yung kanila. Hihingin ko through the committee yung kanilang formal investigation para maging official yung kanilang communication sa atin. At kung sino man sir yun, yung former cabinet member na yun, ipapatawag din yun ng Senate. Correct. Tama. Kung ang kanilang investigation ay maganda, kompleto, may ebidensya, mayroong paper trail, yan papatawag namin lahat ng mga taong mayroong kinalaman doon sa kanilang investigasyon. Pero sir, yung pinapaabot sa inyo na mga pangalan, iisa lang o magkakaibang pangalan? Iba-iba eh. Iba-iba eh. So, but in fairness, dahil nga very raw, no, talagang raw pa lang yung information, parang antayin na lang muna natin yung mga papeles dumating. Sir, itong anti-trapo movement ay nanawagan sa Senate, particularly sa inyo po ni Senator Risa Hontiveros, na imbestigahan daw yung alleged involvement of unregulated investment platforms in money laundering in the Philippines. Ang nanawagan ay yung Trapo Movement founding President Leon Estrella Peralta. Mukhang ano po ito, sumulat na huyata sa inyo to, sir? Ako personally, hindi ko nakuha. No? Baka yung staff ko siguro ang nakakuha. I-check namin. At since nabanggit to, I personally titignan ko itong issue ng platforms na nagagamit sa money laundering. Posible yan. No? Kung yung nangyari nga sa Bamban, hindi na-detect ng AMLAC kaagad. At kailangan pa gumawa ng isang ganitong hearing para maudyok sila. Tingin ko pwedeng mangyari yan, itong mga online platforms na gagamit sa money laundering. Ang money laundering ngayon, napakalaking krimen eh. At dahil maraming ang criminal activities na nangyayari sa ibang bansa, kailangan nilang linisin yung perang yun. At ipakita na meron talagang formal na negosyo
para magamit lang yung perang yon. So, ititignan ko yan personally, yung issue na yan. Kasi sir, sabi nga, sa kabila daw nung clear instruction mula sa mga leader na ating bansa na labanan nga itong money laundering, yun daw Apple and Google, two of the largest multinational companies operating in the Philippines, patuloy daw binabaliwala yung request ng regulatory authorities itong NTC and SEC to ban unregulated investment platforms from their app stores. Kaya ito yung gusto nila daw na paimbestigahan. Okay. Nakuha ko na. Sige po, ititignan ho namin. Itignan ko personally yung issue na yan. At sir, panghuli na lang, do you think may basis pa na mag-conduct ng public hearing ang bagong chairman ng Committee on Accounts para dun sa mga issues sa new building? Tama lang ba na idaan ito sa public hearing? Kasi may nakaschedule next week. Alam ko ay nagkakaroon ng validation sa mga nagastos doon sa bagong Senate building. Tama lang yan kung meron talagang bagong leadership gumagawa ng validation sa mga nagastos. At ang pinakamaganda, magkaroon ng smooth transition sa pagitan ni Senator Binay at ni Senator Cayetano dahil traditionally ang Senate Committee on Accounts ang nagmamanage nitong pagpapatayo ng building. So, yung transition ay mahalaga. Yung validation, mahalaga rin yan. At sa alam ko, kasalukuyang ginagawa na yan. And then sa Pogo, sir, ngayong ang dami na nagiging development, sa tingin nyo, malapit na magkaroon tayo ng solution o palalim pa ng palalim itong mga isyong nahahalukay nyo may kaugnayan sa Pogo? Ang solution lang natin, Sally, ay i-ban ang Pogo eh. No? Yun lang talagang solution natin eh. Hindi ko kasi nakikita na ipagpatuloy ang Pogo at aasa tayo na walang kriminalidad na mangyayari sa ating bansa. Kasi nakikita, mahirap eh. Itong mga lisensyadong Pogo ang nagiging daan para makapasok dito sa ating bansa, yung mga illegal at mga sindikato. At yung mga nakita rin namin na sa papeles, itong mga quote-unquote legal, yung mga partner nila ay illegal. At nagiging, dahil partner nila ay mga illegal, nagiging legal na rin sa mata ng ating mga papeles at batas. Kaya hindi siya titigil hanggat nandito sila. At ang negosyo nito ay per se illegal dahil yung pinaka-main customer o yung main bansa na pinagkukuhaan ng taya ay illegal sa kanila ito. Ito ay China. Kaya yung kabuuan na pagnenegosyo ng Pogo, illegal. Kaya kaya sabi ko, Sally, kung alam natin malaki ang kita dito sa Pogo, pero pag iisipin natin, wala sa ating mga malalaking negosyante ang pumasok sa Pogo. Kasi alam nila, illegal itong negosyong to at masisira yung kanilang pangalan. Kaya ang pumapasok na lang sa mga ganitong negosyo, yung mga sindikato, dahil wala naman silang pakialam sa kanilang reputasyon o sa kanilang pangalan. Naku, on that note, nag-overtime na pala ako. Masarap kakwentuhan kasi Senator Win. So sir, maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you, Sally. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.